Nagsimula ang kwento ng palayasin si Rouse sa kanyang grupo dahil itinuturing siyang walang kwentong healer na pabigat lang. Hindi alam ng kahit sino sa kanila na si Rouse pala ang pinakamalakas na adventurer sa buong mundo ngayon. Si Rouse ay isang ulila na ipinanganak sa Lineworm, isang labyrinth city kung saan dumadayo ang mga adventurer mula sa buong mundo para subukan ang kanilang kapalaran. Simula noong marunong na siyang maglakad, nag-umpisa na rin siyang mag-quest. Pero sa kasamaang palad, mas konti pa ang na-achieve niya sa loob ng maraming taon kumpara sa progress niyo sa pag-approach sa crush niyo. Simple lang ang dahilan, lahat yon dahil healer ang class niya pero itinuturing siyang walang talento. Dahil dito, nakuha niya ang nakakahiyang bansag na, incompetent Rouse. Kahar araw-araw siyang hinahamak, patuloy pa rin siyang lumaban para maging tunay na adventurer at nakasali rin siya sa isang party. Pero sa huli, pinalayas pa rin siya. Isang araw, habang nakatayo si Rouse sa harap ng party recruitment board sa Adventurers Guild, biglang may lumapit na babaeng bughaw ang buhok at niyaya siyang mag-join. Nagulat ang lahat sa guild at tinitigan ng babaeng para bang may nabuhay na multo. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Narcena, isang martial artist. Bilang tugon, mapagpakumbabang sinabi ni Rouse na healer lang siya kung ituturing man na may halaga ang class niya. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang tumakbo si Armal, ang receptionist na laging nag-aasikaso kay Rouse, para pigilan si Narcena sa magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay nito. Binalaan ni Armal na kausap ni Narcena ang pinakawalang kwentang adventurer sa guild na ito. Sinabi pa niyang alam ng lahat na mas kapaki-pakinabang pa si Sakura mula sa kabilang anime kaysa kay Rouse, kaya walang sense na isama siya sa team. Pero si Narcena, na baguhan lang, ay hindi nagpahalaga sa masamang balita. Matatag niyang sinabi kay Armal na matagal na niyang desisyon na bumuo ng team kasama si Rouse. Tapos, muli niyang kinumbinsi si Rouse na sumama. Naguluhan si Armal kung ano ang ibig sabihin ni Narcena sa matagal na. Maya-maya, inabot ni Armal ang dokumento para sa bagong party registration. Dahil baguhan at nalilito pa si Narcena, si Rouse na may karanasan na ang tumulong sa pag-fill up ng forms. Habang ginagawa yon, mariing tinitigan ni Narcena si Rouse ng puno ng pagmamahal dahil naalala niya kung paano siya iniligtas ni Rouse mula sa nakamamatay na monster attack noon. Ang kabayanihang iyon ni Rouse ay nakaukit sa alaala ni Narcena at simula noon ay nagpasya na siyang hahanapin siya muli. Matapos ang administrasyon, humingi ng commission fee si Armal. Nagbayad naman si Rouse gamit ang ilang copper coin mula sa maliit niyang wallet. Sa gayon, opisyal na silang naging party. Natuwa si Narcena. Nagkamay sila at naghanda upang magsimula sa paglalakbay. Bilang unang hakbang, ipinaliwanag ni Rouse kay Narcena ang kondisyon ng dungeon sa lungsod na ito na hindi pa lubusang na-e-explore. Ito ay lugar kung saan maraming adventurer ang pumupunta upang masakop ito. Nang makalabas sila ng gate ng lungsod, nagtanong si Narcena kung hindi ba masyadong mabilis ang direktang pagpasok sa dungeon. Sinermonan kasi siya kanina ng receptionist na huwag agad dalhin ang baguhan sa mapanganib na lugar. Bilang tugon, mahina hong ipinaliwanag ni Rouse ang totoong sitwasyon. Dahil laging may leak ang magic energy mula sa dungeon, maraming monster ang gumagala sa paligid ng lungsod. Karaniwang pinapayuhan ng mga baguhan na magsimula sa west side kung saan pinakamahihina ang mga monster. Pero iba ang opinyon ni Rouse. Sa kanya, sayang lang ang oras sa west side dahil kunti lang ang monster doon. Kaya imbes, diretso na lang sila sa dungeon dahil mas marami ang monster doon. At saka, basta hindi sila masyadong pumasok sa loob, hindi sila makakasalubong ng sobrang malalakas na monster. Sa huli, nakarating sila sa harap ng dungeon entrance. Agad na nauna si Narcena sa paglalakad sa harap ni Rouse. Dahilan niya, bilang martial artist, nasa frontline ang pwesto niya, habang si Rouse bilang healer ay dapat nasa likod. Pagpasok pa lang nila, agad nagpakita si Narcena ng kanyang skill sa pamamagitan ng mabilis na pagpatay sa isang goblin. Ipinagmalaki ng dalaga ang kanyang kakayahan at umami naman si Rouse na kahanga-hanga ito. Naglaho ang bangkay ng goblin at nag-iwan ng magic stone. Pinulot iyon ni Rouse at nagsimulang magbigay ng maikling lecture na parang adventurer 101. Ipinaliwanag niya na ang pagbenta ng mga batong ito sa guild ang pangunahing kita ng mga adventurer dahil naglalaman ito ng kapaki-pakinabang na magic energy. Sa kasamaang palad, si Narcena na napakabago ay hindi alam ang basic na bagay na iyon. Dinagdag ni Rouse na sobrang mura ng Goblin Magic Stone, kaya kailangan nilang manghuli ng mas malalakas na monster kung gusto nila ng malaking kita. Nang marinig yun, nagningas ang puso ni Narcena at gusto na niyang pumasok ng mas malalim. Habang sila ay naglalakad, biglang hila ni Rouse si Narcena paatras dahil muntik na itong matapakan sa isang floor trap. Tapos, naglagay si Rouse ng bato sa itaas ng trigger tile para ma-disable ang trap.
Agad na bamuka ang sahig sa harapan nila at ipinakita ang isang butas na puno ng nakakatakot na matutulis na pako. Namangha si Arsena at nagtaka kung paano yun napansin ni Rouse. Sumagot lang si Rouse ng chill na napansin niyang bahagyang naiiba ang kulay ng tile kumpara sa iba. Agad na nag-alerto si Rouse dahil ang isang mid-tier monster tulad ng orc ay hindi dapat nasa mababaw na sahig na ito. Kahit nagalinlangan si Arsena at nagtanong kung dapat ba silang umatras, nagtiwala siya na kasama si Rouse ay kaya nila manalo. Sinabi ni Rouse na hindi niya siya pipilitin lumaban. Pero iginiit ni Arsena na handa siyang gawin ang lahat kasama siya. Walang paligoy-ligoy, hinarap nila ang orc. Mabilis na lumundag si Arsena para maghatid ng malakas na sipa bilang panimulang atake. Pero hindi man lang naapektuhan ng orc. Sa kabutihang palad, mabagal ang galaw ng orc kaya may oras si Arsena para umiwas. Subalit sa kasamaang palad, tinamaan siya ng rebound ng isang ligaw na bato kaya nawala ang kanyang focus at iyon ang nagbigay ng pagkakataon sa orc na sumalakay pabalik. Pumikit si Arsena at hinandang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pero kakaiba, hindi dumating ang suntok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo ng matatag si Rouse sa harapan niya. Samantala, unti-unting naging abo ang katawan ng orc dahil sa nakamamatay na strike ni Rouse. Hindi makapaniwala si Arsena sa kanyang nakita. Muli siyang nagtanong kung healer lang ba talaga si Rouse. At muli, nagbigay si Rouse ng parehong evasive na sagot, lahat iyon ay resulta ng maraming taon ng karanasan. Napalingon si Rouse sa maliit na sugat sa katawan ni Arsena. Kahit sabi ni Arsena ay gasgas lang iyon, ipinilit pa rin ni Rouse na pagalingin ito ng maayos. Nakakatawa lang dahil ginamit niya ang basic healing spell na napakatagal ang duration para lang pagalingin ang maliit na sugat na iyon. Matapos ang healing drama, kinuha nila ang mahalagang magic stone ng orc. Sa tingin ni Rouse, nakakuha na sila ng sapat na pera at proof of skill para sa araw na ito, kaya niyaya na niya si Arsena umuwi. Pero hindi pa kontento si Arsena at gusto pang mag-explore ng mas malalim. Nagpalipas pa sila ng kaunting oras sa loob ng dungeon bago tuluyang bumalik sa guild. Pagdating doon, sobrang nagulat si Armel sa dami ng dala nilang magic stones. Lalo na nang makakita siya ng orc magic stone, agad niyang pinagalitan si Rouse dahil sa akal ang ipinilit nitong dalhin ang baguhan sa mid-floor. Nagmadaling magpaliwanag si Rouse na sa ibabaw nila nakita ang orc at sinang-ayunan naman iyon ni Arsena para kumalma si Armel. Kahit hindi makatwiran, sa huli ay naniwala si Armel dahil nakarating na rin sa kanya ang bulong-bulungan tungkol sa paglitaw ng malalakas na monster sa ibabaw na lugar. Sa isip niya, may mali talaga sa loob ng dungeon kahit hindi pa niya matukoy. Pagkatapos, tinanong ni Armel kung gusto nilang ibenta ang mga lot na magic stones at pumayag naman si Rouse. Laking tuwa ni Armel habang binibilang ang pera. Nang makita ang gulong si Arsena, ipinaliwanag ni Rouse na may komisyon ang guild staff sa benta ng mga adventurer. Maya-maya, inabot ni Armel ang isang tumpok ng pera na nakakagulat sa laki. Sobrang shock si Rouse na ang 10 beses na mas malaki yun kumpara sa karaniwan niyang nakukuha sa dating party para sa parehong trabaho. Bigla niyang napagtanto na niloko na pala siya ng dating party tungkol sa pera. Alam na raw ni Armel ang pandarayang ito pero pinili niyang manahimik dahil hindi siya bayani. Nagalit si Arsena at itinuring iyon na krimen na dapat asikasuhin ng guild. Inalok ni Armel ang legal assistance pero may bayad. Pero matalinong tinanggihan iyon ni Rouse. Sa tingin niya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-ungkat ng nakaraan dahil may bago na siyang party at gusto nang mag-focus sa hinaharap. Matapos ang usapin sa guild, pumunta sila sa inn ni Rouse. Tinanong sila ng may-ari tungkol sa room arrangement na nagpalipad sa imahinasyon ni Arsena na magkatabi silang matulog ni Rouse. Sa kasamaang palad, nasira ang pag-asa dahil walang pag-aalinlangang pumili si Rouse ng magkahiwalay na kwarto. Pagdating sa kanyang kwarto, muling naalala ni Arsena ang nakaraan nang iligtas siya ni Rouse noong bata pa siya. Naalala niya kung gaano ka-gentle si Rouse noong ginagamot ang kanyang sugat, ang sandaling nangako siya sa sarili na magiging adventurer siya at bubuo ng party kasama siya balang araw. Simula noon ay nag-training siya ng todo. Pero sa kabalintunaan, ngayong natupad na ang pangarap, hindi siya makilala ni Rouse dahil sa ibang-iba na ang kanyang itsura. Kahit ganun, isinantabi niya ang sakit at nanumpa na lagi niyang poprotektahan si Rouse. Nagtataka pa rin siya kung bakit siya tinatawag ng mga tao na walang talento kitang-kita naman ang sobrang lakas niya. Kinagabihan, nanaginip si Rouse ng bangungot tungkol sa araw ng pagpapaalis sa kanya mula sa Lightning Sword Party. Sa panaginip, ang misyon na manghuli ng monster ay lubusang nabigo dahil ang kuripot nilang party leader ay hindi bumili ng panlaban sa lason. Tapos, sinisipan niya si Rouse nang mamatay na ang ibang miyembro. Lalong nagulo ang sitwasyon nang mapunta sila sa dead end at sumuko ang support dahil sa sobrang panic. Inuna ng party leader na tumakas at iniwan si Rouse na mag-isa sa pagliligtas ng kanyang mga kasama.
Kinabukasan, nagpatuloy ang panaginip sa eksena ng pagpapaalis kung saan siya ay hinamak bilang isang sayang sa oxygen at sinisi sa pagkabigo ng misyon ng mismong mga taong tinulungan niya. Paggising, napaisip si Rouse. Ang mapait na alaalang iyon ay nag-trigger ng isa pang mas madilim na alaala mula 6 na taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, inanyayahan siyang sumali sa isang party na ginamit lang siya bilang monster bait. Sa kabutihang palad, instant ang karma. Ang mga traidor na iyon ay namatay sa monster. Samantalang si Rouse ay nakaligtas. Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay nang gusto na niyang mag-retire ng maaga, nakakita siya ng karwahe na inaatake ng mga goblin. Nagpakatapang siya at iniligtas ang nag-iisang nakaligtas na biktima, ang batang si Narcena. Kahit na nahimatay siya matapos tamaan ng kalaban. Paggising, pakiramdam niya ay nabigo siya. Pero hindi inaasahan na nagpasalamat ang dalaga at pinuri siya dahil astig siya sa pag-aksaya ng oras hanggang sa dumating ang night. Ang sandaling iyon ay naging turning point para muling lumaban si Rouse. At hindi niya namamalayan na ang babaeng iyon ang kumakatok ngayon sa kanyang pinto para yayain siyang mag-almusal. Matapos kumain, muli silang pumasok sa dungeon. Sa pagkakataong ito, mas lumalim pa ang kanilang pag-explore hanggang sa makakita sila ng isang ancient teleportation circle mula sa isang legendary wizard. Nang i-activate iyon ni Rouse, napunta sila sa isang bagong area sa mid-floor. Dito nasubukan ng kanilang kakayahan nang harangin sila ng isang grupo ng mga skeleton monster. Inatake ni Narcena ang kanilang leader pero hindi tumalab ang kanyang suntok. Agad na binalaan ni Rouse na iyon ay isang elite monster na walang pisikal na katawan kaya immune sa normal na atake. Pinayuhan niya itong umatras pero tumanggi si Narcena dahil may alas siya. Naunawaan iyon ni Rouse at agad na nagsilbing distraction. Sa eksaktong paghabol ng leech kay Rouse, lumabas si Narcena mula sa likod ng haligi at pinukpok ito ng Kipo Red Punch na nagpadyang abo sa monster. Bagamat ipinagmalaki ni Narcena ang kanyang nagawa, biglang sumakit ang sugat mula sa atake ng leech. Mabilis na kumuha si Rouse ng kakaibang magic tool na parang pokeball para palakasin ang healing effect. Matapos gumaling ng lubos ang kanyang sugat, bumalik sila sa guild. Sinalubong sila ni Armal ng may ngiting-ngiti lalo na nang makita ang mahal na magic stone. Pagkatapos, sa pauwi na sila, bahagyang nasira ang gabi nang makakita sila ng dalawang adventurer na nag-aaway sa kalye. Nagreklamo si Rouse sa dami ng problema sa lungsod na ito. Pero sa huli, nagpasya na lang siyang hayaan na at niyaya si Narcena kumain ng masarap para ipagdiwang ang misyon. Habang kumakain, napag-usapan nila ang misteryosong haligi sa gitna ng lungsod na napaka-secret ng impormasyon. Tapos kumain, pumasok sila sa inn. Sa sandaling ito, gusto sana ni Narcena mag-aya ng Netflix and chill na fantasy version pero bigla siyang kinabahan. Samantala, sa kanyang kwarto, masayang nagmuni-muni si Rouse dahil may bago na siyang party habang naaalala ang batang iyon noon. Sa ibang lugar, ang dating party ni Rouse na Lightning Sword ay sumusubok ng bagong formation kasama ang magandang healer na si Lyra. Nagkaroon ng kaguluhan nang matapang nilang harapin muli ang isang Hydra. Si Margulis na insensitive ay inutusan si Lyra na sumulong sa frontline. Matinding tumanggi si Lyra dahil healer siya, hindi close-range fighter. Doon lang napagtanto ni Margulis na si Rouse pala ang nagpupumilit na sumalo ng mga atake ng kalaban. Lalong nakakagulat ang ibunyag niya na si Rouse din pala ang pumutol sa ulo ng Hydra noon. Sa madaling salita, kahit tinulungan sila ni Lyra ng panlaban sa lason, magulo pa rin ang team kung wala si Rouse. Kinabukasan, bumalik sina Rouse at Narcena sa guild na may dalang maraming magic stones. Laking tuwa ni Armal pero pinayuhan niya silang mag-recruit ng bagong miyembro para mas ligtas. Napunta ang usapan sa pag-upa ng bahay. Biglang sumagi sa isip ni Rouse ang kanyang malungkot na nakaraan na natutulog sa masikip na kwarto sa lumang party headquarters. Tiniyak ni Armal na ang pag-alis sa toxic party na iyon ang pinakamagandang desisyon ni Rouse. Iba ang nangyari sa Lightning Sword Party. Bogbog sarado sila at nagwawala si Margulis dahil muli siyang nabigo. Sa wakas, napagtanto nila na humihina ang team kapag wala si Rouse. Walang hiya, naisip ni Margulis na ang solusyon ay tawagan na lang ulit si Rouse. Kinaumagahan, mayabang na nilapitan ni Margulis si Rouse sa guild at binigyan siya ng permiso na bumalik. Magalang na tumanggi si Rouse pero nagpatuloy si Margulis sa paninira sa kanyang bagong healer. Nakita yun ni Narcena at agad na pumagitna para palayasin si Margulis. Inakusahan naman ng party leader si Narcena na niloloko si Rouse. Doon naubos ang pasensya ni Rouse. Muntikan na niyang masuntok si Margulis at binigyan ito ng matinding babala na ingatan ng kanyang maruming bibig. Tapos, umalis na siya at iniwan ng blondeng lalaking nakatulala. Frustrated dahil tinanggihan, pinahanap ni Margulis ng bagong tao kay Armal. Biglang may nagpakita na matangkad na knight na may silver mask na nag-alok ng sarili.
Agad na inatake ni Margules para subukan ang kanyang skill. Pero sa isang iglap, nalaglag ang kanyang armas. Kahit napahiya dahil sa matinding pagkatalo, na-impress si Margules at agad na ni-recruit ang lalaking nagngangalang Sig. Hindi nagtagal, tinawag ng anak ng may-ari ng inn si Rouse dahil may naghahanap sa kanya. Dahil curious, nagpasyang sumama si Narcena pababa sa lobby. Pagdating doon, nagulat silang makita sina Lyra at isang babaeng wizard na nagngangalang Armia na naghihintay na. Agad na humingi ng tawad si Armia dahil bigla silang dumating kahit may masama silang nakaraan. Walang paligoy-ligoy, nakiusap siya na tulungan ni Rouse ang kanilang party kahit sa pagkakataong ito lang. Humingi ng paliwanag si Rouse at ikinwento ni Armia na sobrang obsessed na si Margules na talunin ng Hydra. Ang huli nilang pagtatangka ay lubusang nabigo. Ang masama, tumanggi si Margules na matuto sa pagkakamali. Hindi siya bumili ng panlaban sa lason at umaasa lang sa bagong sundalong Karkila lang para hamanin muli ang nakamamatay na monster na iyon. Sinubukan ni Rouse na maging positibo at sinabing posible namang magaling ang bagong taong iyon. Pero agad na pinuto ni Lyra at sinabing hindi sila pwedeng maging masyadong optimistiko dahil kapag nagkataon, buhay ang kapalit. Iginiit ni Rouse na tinanggihan na niya ang alok ni Margules kaninang umaga. Nang marinig yun, hindi na napigilan ni Narcena ang init ng kanyang ulo at sinigawan si Armia kung bakit niya gustong tulungan ang gago na si Margules. Nagdahilan si Armia na kahit maraming pagkukulang si Margules, kasama pa rin siya sa team at ayaw niya itong makitang mamatay. Lalo lang nagalit si Narcena sa sagot na yon. Pinaalalahanan niya si Armia na dati rin namang kasama nila si Rouse pero ninakaw nila ang pera nito at hindi makatarungan na pinalayas. Naipit sa katotohanan yon, napaiyak si Armia. Umamin siya na hindi niya talaga gustong gawin yon, pero sobrang takot lang siya na bari siya rin ang palayasin kung hindi nila isisisi kay Rouse ang lahat. Nang makita ang kanyang kaibigang wasak, nagsalita si Lyra para ipagtanggol si Armia at sinabing ang babaeng ito ay nakukonsensya hanggang sa daladala sa panaginip. At hiniling niya kay Rouse na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Doon na lumambat si Rouse. Nilapitan niya si Armia at sinabing wala na siyang anumang hinanakit. Tila gaman ang loob ni Armia at naging masaya. Pero panandalian lang ang kasiyahan dahil muling iginiit ni Rouse na hindi na siya sasali muli sa party na iyon. Muling naduraj ang puso ni Armia. Sa kabutihang palad, nang lumalim ang kalungkutan, dumating ang may-ari ng inn na may dalang pagkain at nagbiro ng physical comedy, yung tipong body shaming pero sa nakakatawang paraan para lang kumain na si Armia at tumigil sa pag-iyak. Samantala, pinag-usapan ni Rouse, Narcena, at Lyra ang lumalalang kondisyon ng Lightning Sword Party. Nagmungkahi si Narcena na ilabas na ni Lyra si Armia sa toxic team na iyon. Pero sa tingin ni Lyra, imposibleng iwan niya si Armia mag-isa sa napakasamang lugar na iyon. Napagtanto ni Rouse na napakabait pala ni Lyra at ngayon ay nag-aalala na siya para sa dalawang babaeng ito. Matapos ang pagpupulong, bumalik ang dalawa sa kanilang party headquarters. Doon, labis na nagulat si Lyra nang makita ang mukha ni Sig, ang taong lubos niyang kakilala. Agad niya itong sinulok at tinanong kung ano ang ginagawa nito rito. Sinubukan ni Sig na magpanggap na hindi siya kilala sa napakapangit na akting na nagsasabing tiyak na mali ang tao ni Lyra. Nang makitang nagpapanggap lang si Sig, nagpasya na lang si Lyra na hayaan na at huwag nang makialam sa mga bagay-bagay ng lalaking iyon. Sa madaling salita, matapos ang paghahanda, umalis ang Lightning Sword Team upang harapin muli ang Hydra. Sa parehong oras, nagpunta sina Rouse at Narcena sa dungeon. Kahit nandoon ang katawan ni Rouse, nababagabag pa rin ang kanyang isip ng umiiyak na mukha ni Armia. Pero kailangan nilang mag-focus. Sa loob ng dungeon, muling nagpakita si Narcena ng kanyang martial arts skill. Pinatay niya ang ilang hybrid monsters, mga baboy na parang asno, sa isang malakas na suntok. Kitang-kita ang pagmamalaki ni Narcena sa kanyang ginawa at binigyan siya ni Rouse ng thumbs up. Sa eksaktong sandaling iyon, may isa pang monster na sumubok lumusot. Pero napansin na iyon ni Narcena at agad itong sinipan ng husto. Nagsimula na siyang magmayabang na kaya niyang lumaban mag-isa. Sa kasamaang palad, nagtaksil ang kanyang tiyan. Isang malakas na tunog ng gutom ang pumutol sa kanyang astig na sandali. Napatawa si Rouse sa nakita ni Narcena na namumula sa hiya at niyaya na siyang mag-lunch. Habang nagpapahinga sa isang tahimik na sulok ng dungeon, ipinaliwanag ni Rouse ang katotohanan tungkol sa Hydra. Sinabi niya na ang Hydra ay isang malakas na monster na may makakapal na kalamnan at leeg na kayang magpawalang bisa ng basic magic at physical attacks. Muling nagpanik si Narcena sa pag-iisip ng kapalaran ni Armia. Ngunit pinaamo siya ni Rouse sa pagsasabing ang Hydra ay karaniwang monster na alam na ng marami kung paano labanan at ang laso nito ay kayang gamutin ng antidote na mabibili sa palengke. Dito sumingit si Narcena at pinaalalahanan na ayon kay Lyra, kuripot si Margules at hindi bumili ng antidote.
Nanatiling optimistiko si Rouse na kaya ni Lyra na mag-detoxify. Sinubukan din niya ang kakayahan sa laban ni Margulis at Tia na sa totoo lang ay medyo kompetente kahit napakasama ng ugali. Nang marinig ni Rouse na pinuri ang kanyang dating team, sobrang nainggit si Arsena pero nahihiyang sabihin. Sa huli, iniba niya ang usapan sa pagsasabing nagsawa na siyang mag-explore sa parehong lugar at niyaya siyang lumipat ng lokasyon. Sa wakas, nagpa siya silang pumunta sa swamp kung saan naroroon ang Hydra. Sa lokasyon ng swamp, nagaganap ang matinding labanan. Nasugatan ni Margulis ang Hydra at sumugod si Sig na parang gusto nang tapusin ang halimaw. Kakaiba, isang malalim na sugat lang ang ginawa ni Sig sa halip na pugutan ng ulo ang Hydra kahit may pagkakataon siya. Nagtaka si Margulis kung bakit biglang naging duwag si Sig. Nagmamanipula pala si Sig ng ego ni Margulis. Tinanong niya kung papayag ba si Margulis na may ibang kumuha ng karangalan o MVP sa pagtalo sa Hydra. Dahil sa matamis na pananalita, nakalimutan ni Margulis ang estratehiya at sumugod ng mag-isa na parang bulag. Naging fatal ang resulta, siya ay nasagasaan at binugbog ng malaking monster. Samantala, sa likurang hanay, kakapagaling lang ni Lyra kay Tia na agad namang sumugod muli. Naiinis si Lyra sa magulong teamwork kay Sig na kaina-hinala at kay Margulis na tanga. Kahit ganun, nakikita niyang nagsisimula ng mapagod ang Hydra. Dinagdag pa ni Armia ang pagbobomba ng fireball sa halimaw. Inakala ni Lyra na mananalo na sila pero biglang bumaliktad ang sitwasyon. Naghagis ng bato ang Hydra kay Armia kaya ito natamba. Nang lumapit ang halimaw, nilamon si Armia ng matinding takot. Agad na nagsimulang lumabas ang itim na usok mula sa katawan ni Armia at Dom Aloy papunta sa Hydra. Inakala ni Sig na ito ay isang fear mechanism na lalong nagpapalakas sa monster. Pero si Lyra na sensitibo ay napagtantong hindi ito ordinaryong takot kundi raw mana. Sumigaw siya para sabihin sa lahat na ang halimaw ay nagmumutate dahil sinisipsip nito ang napakalaking halaga ng mana. At totoo nga, nag-evolve ang Hydra sa mas nakakatakot na bersyon. Maging ang mga naputol na ulo nito ay mabilis ding tumubo muli. Naalarma si Sig at iminungkahi na agad na umatras. Sa kasamaang palad, si Margulis na matigas ang ulo ay bulag pa rin sa kanyang obsesyon sa karangalan at tumangging tumakas. Dumating ang kritikal na sandali na mag-isa niyang sinugod ang Hydra. Sa halip na masugatan ng halimaw, nabali ang kanyang espada sa pagtama sa leeg ng Hydra na kasing tigas ng bakal. Walang magawa si Margulis at muntik nang mamatay. Pero parang biglang may nagpakitang gilas, dumating si Rouse sa tamang oras at hinarang ang nakamamatay na atake. Walang oras na nasayang, tumakbo si Rouse papunta kay Lyra na nahihirapang asikasuhin si Armia. Ang paggamot kay Armia ay mas mahirap kaysa inaasahan dahil ang katawan ng wizard ay may natural na resistensya sa panlabas na magic kaya ang ordinaryong healing spell ay hindi maximum ang epekto. Sa sitwasyong ito, gumawa ng matinding aksyon si Rouse sa pamamagitan ng walang tigil na pag-spam ng basic healing spell. Naguluhan si Lyra sa kanyang nakita. Pero si Tia, ang dating kasama ni Rouse, ay nagpaliwanag na iyon ang kakaibang paraan ni Rouse ng pagpapagaling, ang magpatong-patong ng mahihinang spell hanggang sa maging malakas ang epekto. Hindi makatwiran iyon para kay Lyra, parang uminom ng isang galong gamot sa ubo ng sabay-sabay sa pag-asang gagaling agad. Pero hindi inaasahan, gumana ang brutal na metodo ni Rouse. Panandali ang nagkamalay si Armia bago muling nahimatay dahil sa pagod, senyales na ligtas na ang kanyang buhay. Agad na bumalik sina Rouse at Arsena sa larangan ng digmaan para tulungan si Sig. Naging maayos ang kanilang koordinasyon. Hinampas ni Arsena ang ulo ng Hydra. Pagkatapos, pinutol iyon ni Rouse para lumikha ng weak point. Sinamantala ni Sig ang opening at sumugod gamit ang kanyang magic sword, matagumpay na natagpas ang isang ulo ng Hydra sa isang pagtabas. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang laban. Ang nag-evolve na Hydra ay mas matalino na. Gumawa ang halimaw ng nakakagulat na maniobra, hinampas si Arsena hanggang sa mahimatay at naging hostage ito. Naalala pala ng Hydra na si Rouse ang pumutol sa kanyang ulo noon. Kaya hinamon niya si Rouse sa isang one-on-one duel. Pero noong una, siya ay tal-unan at napahiya. Sa loob ng ilang segundo, siya ay lubhang nasugatan at nakahandusay sa lupa. Pero nang mawala na ang lahat ng pag-asa, biglang bumangon ang katawan ni Rouse na may nag-aapoy na magic aura na wala sa kontrol. Napangingilabot ang lahat sa nakita dahil para bang sinapian si Rouse ng Demon Lord, kumpleto sa mga sungay na umuusli sa kanyang noo. Gamit ang kanyang bagong nakakatakot na kapangyarihan, tinagpan ni Rouse ang lahat ng natitirang ulo ng Hydra sa isang mabilis na galaw, madaling tinalo ang maalamat na halimaw. Namangha ang lahat sa eksenang iyon bago tuluyang balik sa normal na anyo si Rouse at nahimatay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Rouse at nakita niyang gising na rin si Arsena sa kanyang tabi.
Ikinwento ni Narcena na iniligtas ni Lyra ang buhay ni Rouse gamit ang nag-iisang antidote na binili nito. Sobrang curious sina Lyra at Sig sa misteryosong kapangyarihang ipinakita ni Rouse. Pero bago pa sila makapagtanong, biglang nagsimulang purihin ni na Margules at Tia si Rouse ng paulit-ulit. Sinubukan nilang sumipsip para bumalik si Rouse sa party, inaalok pa ang pantay na hatian sa loot ng quest na ito sa tatlo. Ang masama, walang pakundangang sinabi ni na Margules at Tia na walang naiambag sina Sig at Armia. Kaya hindi sila dapat bigyan ng parte. Si Rouse na sinusubukan pang maging matyaga ay nagtanong, ano ang mangyayari kay Armia? Walang guilt, sumagot ang toxic duo na wala nang silbi si Armia. Kaya hindi na siya miyembro ng party. Ang pinakamasama nang iminungkahi nilang biro na ibenta si Armia sa isang masamang mayamang noble, sumabog ang pasensya ni Narcena. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ng malakas si Margules sa mukha. Nagpanik si Margules at agad na nagbanta na ire-report si Narcena sa guild dahil sa pananakit sa kapwa adventurer, gamit ang dahilan na marami siyang saksi. Pero nagpa siya si Sig na tapusin ang dramang ito. Sinupalpal niya si Margules sa pagsasabing ang planong human trafficking, ang pagbenta kay Armia sa noble, ay isang mabigat na krimen. Pagkatapos ay idineklara ni Sig na arestado na sila simula sa sandaling ito. Sa sandaling iyon nabunyag ang plot twist. Tinanggal ni Sig ang kanyang maskara at ipinaliwanag na siya ay isang elite high-ranking adventurer mula sa central headquarters na tungkulin ay ipatupad ang batas. Nagpunta siya sa lungsod na ito nakadisguise partikular para imbestigahan ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga adventurer na may masamang asal. Bumaliktad ang sitwasyon ng 180 degrees. Nagtanong si Lyra kung ano ang parusa para sa kanila at ipinaliwanag ni Armel na sila ay blacklist sa guild habang buhay at malaki ang posibilidad na mabulok sila sa kulungan. Sobrang nagpanik sina Margules at Tia. Nagmakaawa sila na hindi pa naman nila nagagawa ang krimeng iyon. Sinubukan pa niyang suhulan si Sig pero hindi ito nagpahalata. Tapos biglang humingi ng oras si Rouse para makipag-usap ng apat na mata kay Sig sa labas. Sa huli, nakiusap si Rouse kay Sig na pakawalan sina Tia at Margules sa pagkakataong ito lang. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala si Rouse na hindi naman sila masasamang tao. Naligaw lang sila ng landas. Gusto niyang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon upang magbago. Nakita ni Sig ang sinseridad ni Rouse kaya pumayag siya. Pero may matinding kondisyon na dapat silang lumayo ng todo sa lungsod na ito. At kung makita pa ni Sig ang kanilang mga mukha, naghihintay sa kanila ang kulungan. Agad na tumakbo sina Margules at Tia palayo sa lungsod na ito. Nang tanungin ni Armel kung matalino ba ang desisyong iyon, sumagot si Sig na ang simpleng pagpapaalis sa kanila ay malamang na hindi magbabago ng kanilang ugali. Pero sa pagpapalaya sa kanila sa ilalim ng malayo ang pagmamanman, may pag-asa pa rin silang magbago. Kaya nagpa siya si Sig na manatili ng mas matagal sa lungsod na iyon upang bantayan ang sitwasyon para mas ligtas. Kinagabihan, ibinunyag ni Sig kay Lyra na ang kanyang totoong layunin sa pagpunta sa lungsod na ito ay imbestigahan ang anomalya ng mutation ng monster kung saan pinaghihinalaan niya ang branch chief ng guild bilang utak. Dahil dito, niyaya niya sina Lyra at Armia na muling bumuo ng party at kasabay nito ay bantayan ang misteryosong kapangyarihan ni Rouse. Kinaumagahan, nang magkita-kita sila, nagulat si Rouse ngunit sa huli ay gumaan ang kanyang loob at tinanggap si Armia na lubos na nagpapasalamat. Matapos mabuo ang team, iminungkahi ni Rouse kay Narcena na kumuha ng opisyal na quest para umunlad ang kanyang adventurer career, hindi lang puro random monster grinding. Labis na naantig si Narcena dahil iniisip ni Rouse ang kanyang kinabukasan. Pagdating sa guild, nag-inat si Armel dahil kumalat na ang balitang si Rouse ang tumalo sa Hydra. Binalaan ni Rouse si Narcena na mag-ingat. Pero biglang may lumapit na adventurer na nagngangalang Marnel. Naghanda si Rouse. Pero lumalabas na humihingi lang pala ng tawad si Marnel dahil nanahimik lang siya noon habang binubuli si Rouse. Nag-init ang ulo ni Narcena at hiniling na lumuhad si Marnel ng 3 araw. Nagpanik ang lahat. Sa kabutihang palad, agad na namagitan si Rouse at piniling makipagkasundo sa pamamagitan ng pakikipagkamay kay Marnel. Matapos ang kaguluhan, ibinigay nila ang Hydra Magic Stone kay Armel na tuwang-tuwa sa napakalaking halaga nito. Binalaan ni Armel na ang mutation na ito ay senyales ng mapanganib na mana leak. Sa kasamaang palad, naputol ang diskusyon nang dumating si Hans, ang superior ni Armel. Mayabang na minamaliit ni Hans ang ulat at pinayuhan si Rouse na umalis na lang ng lungsod kung siya ay natatakot. Nag-init si Narcena sa kayabangan ni Hans. Pero ipinaliwanag ni Armel na si Hans ang de facto na pinuno ng guild ngayon. Para mapakalma ang sitwasyon, iniba ni Rouse ang focus sa pamamagitan ng pagkuha ng misyon na manghuli ng Phoenix. Dahil kailangan nila ng ekstrang lakas pandigma, opisyal nilang kinuha ang party ni Sig. Habang namimili sa palengke para sa paghahanda, may nakagugulat na nangyari.
Biglang niyakap mula sa likuran si Narcena ng isang babaeng pula ang buhok. Siya pala si Layla, isang veteran adventurer at kaibigan ng ama ni Narcena na inutusan na sunduin siya pauwi. Lalong naging awkward ang sitwasyon nang dumating si Rouse at binati si Layla bilang kanyang guro. Sa huli, lumipat sila sa isang restaurant para ayusin ang problema. Hiniling ni Layla na makapag-usap ng apat na mata kay Narcena. Pero matigas na tumanggi si Rouse na iwan ang kanyang party. Pakiramdam ni Layla ay hinamon siya kaya nagpaputok siya ng fireball kay Rouse. Hindi ka panipaniwala na iwasan ni Rouse ang atake na iyon sa bilis ng kidlat. Na-impress si Layla at pinayagan siyang manatili. Pagkatapos ay tinanong ni Layla si Narcena na umamin na tumakas lang siya ng bahay para sundan si Rouse. Nang marinig iyon, lumambat si Layla. Nangako siyang ipapaliwanag ang sitwasyon sa ama ni Narcena. Habang umalis si Rouse para kumuha ng inumin, pinayuhan ni Layla si Narcena. Hiniling niya na samahan ni Narcena si Rouse dahil ang dalaga ang nakapagpabago sa dating suwail na alagad na iyon para maging mas mabuting tao tulad ngayon. Walang oras na nasayang, nag-teleport sina Rouse, Narcena, at Sigtim papasok sa dungeon para manghuli ng Phoenix. Pero si Narcena na handang-handa ay nagulat dahil walang laman ang teleportation room. Chill na ipinaliwanag ni Rouse na maraming sukat ang Phoenix. Pero dahil sa pangkalahatan ay malaki ang kanilang katawan, masyadong makitid ang pinto ng kwartong ito para sa kanila. Kaya nagsimula silang maghanap sa paligid hanggang sa makakita sila ng isang open area na may malalaking haligi at mataas na kisame. Tulad ng hinala, kinumpirma ni Lyra na ito ang pugad ng Phoenix at kailangan lang nila maghintay. Nagbigay din si Lyra ng kawili-wiling impormasyon na ang lugar na ito ay bagong tuklas lamang kung saan ang naunang pumunta ay siyang makakakuha ng kayamanan. Pero agad na pinaalalahanan ni Sig ang panganib sa likod ng pang-akit na iyon. Dahil hinaharangan ng Phoenix ang daan patungo sa bagong lugar na ito, hindi makapasok ng mas malalim ang mga adventurer. Habang sila ay nagkukwentuhan, nakakita si Rouse ng mga marka ng paso sa lupa at napagpasyahan na malapit na ang target. Kumuha siya ng bato at inihagis sa koridor para pukawin ang reaksyon. Dahil ang Phoenix ay isang napaka-teritorial na monster. At totoo nga, may nagbukas na fiery portal sa itaas nila at lumitaw ang nag-aapoy na Phoenix ng Martingale. Sa parehong oras sa guild, si Layla ay kaalis pa lang at agad na masayang sinalubong ni Armel. Bilang isang perang receptionist, alam ni Armel na ang murang tinging accessories ni Layla ay high-class items pala, senyales na hindi siya ordinaryong adventurer. Agad na nagtanong si Armel kung ano ang kailangan niya. Nakakagulat ang sagot ni Layla, gusto niyang makita ang branch president. Nagtanong si Armel tungkol sa appointment o recommendation letter. Pero tinanggihan ni Layla na may koneksyon siya sa matandang fossil na iyon at walang pakialam na sinabing gusto niya itong patayin ng palihim. Sobrang nagpanik si Armel, tinanggihan ang kahilingan at tinawag pang idiot si Layla dahil sa pag-aaksaya ng oras. Si Layla na walang pasensya ay ipinilit ang kanyang gusto sa pamamagitan ng paglikha ng fireball na nagpangyaring magtago si Armel sa ilalim ng mesa. Sa kabutihang palad, dumating si Hans sa tamang oras para maiwasan ang kalamidad. Ipinaliwanag niya kay Armel na ang babaeng baliw na ito ay isang legendary adventurer na may palayaw na Fire God. At swerte raw sila na wala sa period si Layla kung hindi baka naging abo na ang guild. Pagkatapos ay dinala ni Hans si Layla sa kanyang opisina para mag-usap ng seryoso. Magkasundo pala sila na may mali sa dungeon at sa guild president. Pinaghihinalaan ni Hans ang isang masamang konspirasiya dahil sa dami ng mga tambay na nagpapanggap na adventurer at sa misteryosong haligi sa lungsod. Pero hindi siya pwedeng kumilos ng walang ebidensya. Sinabi ni Layla na walang kwenta ang dahilan na bigyan ng pagkakataon ang masasamang adventurer. Sigurado siyang sadya ng branch president na aanyayahan ng masasamang adventurer para gawing sakripisyo sa isang malaking plano. Ginamit ni Layla ang nakakatakot na termino na siyang sentro ng kanyang hinala, ang Dungeon Rampage. Bumalik sa larangan ng digmaan. Ang Phoenix ay lumilipad pa rin ng mataas habang walang tigil na binabato ang party ni Rouse ng fireballs. Napilitan silang sumilong sa likod ng mga bato. Kakaiba, pakiramdam nila ay sinusubukan lang silang paalisin ng Phoenix, hindi patayin. Nang makita ang dead end, nagpa siya si Sig na atakihin ito. Hiniling niya kay Armia na gumamit ng wide area magic para maparalisa ang mga pakpak ng ibon. Kinakabahan si Armia dahil matagal bago makapag-cast ng ganon kalakas na spell. Pero nangako sina Sig, Rouse, at Narcena na poprotektahan siya ng buong buo. Nagsimula na ang estratehiya. Tumakbo sina Rouse at Narcena bilang pain para ilayo ang Phoenix. Sa tamang sandali, lumabas si Armia mula sa kanyang pinagtataguan at nagpaputok ng water arrow na sumugat sa pakpak ng Phoenix kaya ito nahulog sa lupa. Agad na sinamantala ni Sig ang pagkakataon at sinaksak ang Phoenix gamit ang kanyang magic sword.
Sa kasamaang palad, hindi pa sapat ang atake para pumatay. Ang totoong kalamidad ay nagsimula ng Phoenix na sipsipin ang mana sa paligid. Lumaki ang kanyang katawan, naging mas mabangis at nagbago ang kulay ng apoy sa asul. Sobrang nagulat si Rao sa bihirang mutation phenomenon na ito na nangyari ng 2 beses sa isang linggo. Si Armia na marupok pa ang loob ay labis na natakot. Nag-alala si Lyra na baka lalong lumakas ang Phoenix sa pamamagitan ng pagkain sa takot ni Armia. At totoo nga, una munang tinira ng Phoenix si Armia ng Blue Fireball. Mabilis na hinarang ni Sig ang atake at sumigaw kay Armia na bumangon dahil kailangan nila ang kanyang tulong. Dahil sa encouragement ni Lyra at sa kanyang sariling determinasyon, sa wakas ay tumayo ng matatag si Armia, handang harapin ang kanyang takot. Nagsimula na ang second round. Lumundag si Narcena at sinuntok ng buong lakas ang Phoenix. Hindi tumalab ang kanyang suntok, sa halip ay nasunog ang kanyang kamay. Agad siyang pinrotektahan ni Rouse mula sa counter-attack hanggang sa matuno ang kanyang sariling espada. Hindi na sayang ang sakripisyong iyon. Natapos ni Armia ang kanyang pinakamalakas na spell, isang higanteng ice arrow na direktang tumama sa Phoenix kaya muli itong nahulog. Pero tuso ang ibon, sinubukan itong lumipad para tumakas bago pa man siya matagpa. Ayaw mawala ng biktima, umakyat si Narcena sa pinakamataas na haligi at ibinagsak ang kanyang sarili patungo sa Phoenix, hinampas ito sa lupa gamit ang Kipo Red Kick habang sumisigaw para mag-signal kay Rouse. Sinagot ni Rouse ang golden pass na iyon, mabilis na tumakbo at sinaksak ang kanyang punyal ng eksakto sa ulo ng Phoenix. Sa wakas, naglaho ang halimaw. Nagsaya ang lahat sa tagumpay at pinuri si Armia bilang MVP ng araw na iyon. Napaiyak si Armia habang pinupulot ang Phoenix Magic Stone. Pagbalik sa lungsod, nakita nila si Layla na naghihintay na sa inn. Umamin si Layla na curious lang siya kung ang kanyang dating alagad na si Rouse ay makakauwi ng buhay matapos magpakatapang na manghuli ng Phoenix. Nagtaka si Rouse kung saan nalaman ni Layla at chill na sinabi ni Layla na sinuhulan niya si Armal para ibigay ang impormasyon. Napairap na lang si Rouse sa pag-iisip ng ugali ng receptionist na iyon. Pagkatapos, niyaya ni Layla na manlibre siya ng hapunan bilang selebrasyon. Habang kumakain ng sopas, nagkomento si Narcena na iba ang lasa kumpara sa pagkain sa kanilang bahay. Sinabi ni Layla na dapat tangkilikin ni Narcena dahil hindi siya makakakuha ng ganitong pangkaraniwang pagkain sa kanyang marangyang mansyon. Ang pahayag na iyon ay pumukaw sa pagkamausisa ni Armia. Dahil alam ni Layla na hindi pa alam ng mga kaibigan, sa wakas ay ibinunyag niya ang malaking sikreto. Si Narcena ay anak ng Elaria. Nagulat ang lahat at agad na naalarma. Sobrang nahiya si Narcena. Nabunyag na ang kanyang pagkatao. Sa sandaling ito, nagkatugma ang mga piraso ng puzzle sa utak ni Rouse. Naalala niya na ang batang babaeng iniligtas niya noon ay nagmula rin sa pamilyang Elaria. Sa wakas, lubos niyang napagtanto na si Narcena ay ang babaeng iyon mula sa kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, iniulat ni Hans ang pagdating ni Layla sa branch president. Sa halip na mag-alala, ang matanda ay mahinang ngumiti nang marinig ang pangalan ni Layla. Dahil si Layla pala ay kanyang dating alagad. Kinaumagahan, pumunta sina Rouse at Narcena sa guild para kunin ang gantimpala. Nagulat sila dahil isang maliit na supot lang ang ibinigay sa kanila. Nagprotesta si Narcena at hiniling na makita ang manager dahil sobrang baba ng bayad. Sa tusong ngiti, pinahintulutan siya ni Armal na buksan muna ang supot. Pagbukas, ang kinang ng purong gintong barya ay halos makasilaw kay Narcena. Napakalaki pala ng gantimpala kaya kailangang bayaran ng ginto, hindi na ng tanso o pilak. Nakatulala pa rin si Narcena sa sobrang shock pero inutusan na siya ni Rouse na kunin ang pera. Pagkatapos ay lumakad si Rouse na may seryosong mukha, iniisip ang isang bagay na mabigat. Agad pagkatapos, nagpunta sina Rouse at Narcena sa palengke. Doon, biglang nagmungkahi si Narcena ng matinding ideya na bumili ng sariling bahay gamit ang pera mula sa nakaraang misyon. Dahilan niya ay para sa kaginhawahan. Pero ang totoo, gusto lang niya ng privacy para sa mga romantikong sandali. Si Rouse na inosente at lohikal ay agad na tumanggi para makatipid. Sa halip, iminungkahi niyang sumali na lang sa party ni Sig para sa mas magandang combat strategy. Pumayag naman si Narcena basta pwedeng siyang dumikit kay Rouse. Kinagabihan, ginanap ang party inauguration party. Habang nasa kwarto ang mga babae, nagrant si Narcena kung gaano siya naiinis dahil hindi maintindihan ni Rouse ang mga senyales niya. Nagpayo si Lyra na para bang siya ay matalino, siya rin naman ay biktima ng lalaking bato ang ulo. Samantala sa baba, sinulok ni Sig si Rouse at tinawag siyang idiot sandwich dahil sa pagtanggi na makipag-live-in kay Narcena. Balentuna, si Lyra sa taas ay naaalala rin ng nakaraan ng protektahan siya ni Sig mula sa harassment pero tumakbo ito dahil sa kaba.
Sa gitna ng inuman, dumating si Armel na may dalang investigative report. Ipinakita ng report na si Narcena ay anak ng Earl at ang kanyang biglang paggasol ng buhok ay misteryoso kaya pinayagan siya ng kanyang ama na maging adventurer. Nakahinga ng maluwag si Rouse, pinlano niyang pauwiin muna si Narcena para makausap ng maayos ang ama nito. Matapos ang rant session, tinulak ng mga babae si Lyra palapit kay Sig. Dito, sa wakas ay naglakas loob si Lyra na tanungin si Sig na maging kanyang habang buhay na kapartner. Kinailangan ng mahabang lodang bago humingi ng oras ang batong ulo na ito para mag-isip. Ito ay isang malaking pag-unlad. Dahil sa inspirasyon ni Lyra, niyaya ni Rouse si Narcena na mag-usap ng seryoso kinabukasan. Kinaumagahan, si Narcena ay naging tulala sa sobrang saya. Sa kasamaang palad, nasira ang sandali nang mahimatay si Kate, ang childhood friend ni Narcena, sa inn. Nag-init ang ulo ni Rouse nang malaman na ginamit si Kate bilang monster bait ng kanyang party. Walang paligoy-ligoy, hinarap at pinalayas ni Rouse ang mga gago na iyon sa lungsod. Lalong uminit ang sitwasyon nang dumating si Hans at pag-alitan si Rouse dahil sa pagiging vigilante. Ang insidenteng iyon ay nag-trigger ng alaala. Ipinakita ni Hans ang peklat na kapareho ng nasa alaala ni Rouse. Agad na nabunyag na si Hans ay dating si Nom, isang kapwa nila tagabuhat na iniligtas ni Rouse nang pareho silang ginawang monster bait ng masamang party. Bumalik sa kasalukuyan. Inamin ni Hans na si Rouse ang kanyang tagapagligtas noon. Bilang ganti, pinayuhan niya si Rouse na umalis agad sa lungsod na ito na malapit ng matamaan ng kalamidad. Maya-maya, hinayla ni Armel si Rouse at ibinunyag na mayroong rebelde na paksayon sa guild na gustong protektahan ang lungsod. Pumayag sina Rouse at Narcena na sumama. Habang naghahanda, gustong sampelan ni Lyra si Rouse dahil paulit-ulit nitong ipinagpapabukas ang mahalagang usapan kay Narcena. Sa kabilang banda, nabunyag ang misteryo ng bughaw na buhok ni Narcena sa pamamagitan ng liham ng Prime Minister, kung saan si Narcena ay isang sleeping princess na ang tadhana ay patahimikin ng isang masamang dragon. Iyon ang dahilan kung bakit siya laging mahigpit na binabantayan. Makalipas ang ilang araw, nakita ng party ni Rouse ang isang grupo ng mga goblin. Nagpasya silang sumalakay ng harapan sa lokasyon ng wrecked carriage, ang unang pagkikita ni Rouse at Narcena. Walang oras para mag-nostalgia, madali nilang natalo ang mga goblin. Ngunit lumindol ng malakas. Sa kabilang dulo ng hangganan, hinarap nila ang bangungot, isang hukbo ng High Goblin. May kakaibang nangyari ng pugutan ni Rouse ang pinuno ng High Goblin, bigla itong nagsalita sa wikang tao at isinumpa sila bago mamatay. Ang fenomeno ng matalinong monster na ito ay nagpangyaring manggilabot sinasigat ang iba dahil ito ay isang napaka-nakakatakot na anomalya. Sa gitna ng tensyon, biglang may isang adventurer na tumakbo papunta sa kanila na nagpapanik. Sumisigaw na may emergency na nangyayari. Agad na nagtungo sina Rouse at ang kanyang party sa dungeon at ang tanawing iyon ay nagpatindig ng kanilang balahibo kung saan ang malaking hukbo ng mga goblin ay nagsimula ng lumabas mula sa kailaliman ng lupa. Mabilis na tinasa ni Sig ang sitwasyon at sinabing napakarami nito para sa kanilang party lamang. Pumayag si Rouse. Kaya nagpa siya muna silang umatras para tipunin ang lahat ng adventurer sa lungsod upang itaboy ang pagsalakay ng mga monster na ito. Ngunit pagdating sa guild, sinalubong sila ng mahabang pila. Ipinaliwanag ni Armel na kakalabas lang ng guild ng bounty para sa mga monster na tumakas mula sa dungeon na sobrang taas ng halaga, mas mataas pa sa Phoenix. Siyempre, ito ay napakasuspecha. Dinagdag ni Armel na ang guild ay nagbabayad pa ng bahagi ng bounty ng maaga. Kahit na may panganib na takbuhin ng mga tusong adventurer ang pera. Agad na napagtanto ni Rouse na ito ay gawa ni Hans, ibig sabihin ay hindi na sila pwedeng makipag-negotiate para kanselahin ang planong ito. Nakita ni Marnell ang positibong bahagi. Hindi bababasa, ang lungsod ay mapoprotektahan ng maraming adventurer na naakit sa pera. Pumayag si Rouse, pero nagtataka pa rin siya kung saan nakuha ni Hans ang napakalaking pondong iyon sa maikling panahon. Tapos biglang dumating si Layla at sinabing tiyak na pinlano na ito ni Hans simula pa lang. Nagulat ang lahat na nandito pa si Layla. Nagtanong si Rouse kung alam ni Layla ang kababalaghan na ito na kilala bilang Dungeon Rampage. Kinumpirma ni Layla at naglabas si Armel ng lumang dokumento na tumatalakay sa nakakatakot na fenomeno na ito. Ang Dungeon Rampage ay nangyayari kapag ang mana sa loob ng dungeon ay sobrang umaapaw. Ito ay gumagawa ng mass production ng mga monster na sumasalakay sa ibabaw. Karaniwan ng pagsalakay na ito ay isang araw lang, pero minsan ay tumatagal ng ilang araw hanggang sa lubusang masira ang mga nakapaligid na lungsod dahil sa walang katapusang alo ng monster. Ang tanging paraan upang itigil ito ay ang patayin ng lahat ng monster at bigyan ng oras ang dungeon na mapagod sa paggawa ng bagong monster. Dito, sinabi ni Layla na dapat kontrolin ng guild ang accumulation ng mana.
Pero nagpabeya sila dahil ang huling rampage ay naganap 100 taon na ang nakakaraan at ang tao ay likas na makakalimutin. Naestrenyo si Marnell dahil ang isang malaking dungeon na ito na pinapasok ng libu-libong adventurer araw-araw ay hindi dapat magkaroon ng labis na mana. Pinutol ni Layla at inutusan si Rouse na tumigil sa pagiging detective dahil ang prioridad ngayon ay ang pagharap sa mga monster. Sa madaling salita, nagsimula na ang evacuation ng lungsod. Tinulungan ng mga adventurer ang mga residente na mag-empake ng kanilang mga gamit. Sina Kate at ang kanyang mga batang kaibigan ay gustong lumaban sa frontline. Pero mahigpit na ipinagbawal iyon ni Marnell. Iminungkahi niya na maging messenger o patrol sila, isang papel na hindi kukulangin ang kahalagahan. Pumayag naman ang mga bata. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pagsalakay. Lumaban ng todo ang mga adventurer. Karamihan ay naujok ng napakalaking bounty. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang tumaas ang level ng mga monster. Lumitaw ang mga mid-tier monster. Maging ang mutated na lich ay lumipad sa tanghaling tapat. Ang mga monster na iyon ay patuloy na sumisigaw ng banta ng kamatayan sa mga tao. Pero sinupalpal sila ni Layla ng napakalakas na fire magic explosion. Nalinis ang unang alon, pero sumunod agad ang pangalawang alon ng walang pahinga. Kakaiba, nagpa siya si Layla na magpahinga ng walang malinaw na dahilan. Sina Rouse at Sig ang pumalit sa frontline. Kahit na may kasanayan, nagsimula na silang madaig sa hindi makatarungang dami ng kalaban. Sa kritikal na sandali, nadulas si Sig sa isang troso at isang minotaur ay handa na siyang tamaan. Pero bago pa man daw mapo ang kanyang maso, may pumutol sa minotaur sa isang nakamamatay na atake. Ang tagapagligtas ay isang blonding knight na may salamin. Inaya niya si Sig na kulang sa practice dahil hindi nito magamit ng tama ang magic sword na ibinigay nito. Agad na nakilala ni Rouse ang lalaki bilang si Ronaldo, ang kanyang dating guro sa eskrima. Umamin din si Narcena na tinuruan siya ni Ronaldo ng basic sword bago siya lumipat sa martial arts. Bago pa man sila makapag-reunite, dumating si Layla at pinagalitan si Ronaldo dahil sa pagiging huli. Inasar ni Layla si Ronaldo bilang isang Raging Cow Devil at sinagot naman niya ang verbal attack habang chill na hinaharangan ng physical attack ni Layla. Pagkatapos ay nagmadali si Ronaldo na pumatay ng mga monster ng napakabilis na nagpaalala kay Layla ng kanilang dating glory days. Biglang dumating si Hans gamit ang isang advanced na magic tool, isang portal papuntang kahit saan, at sinabi kay Layla na gusto siyang makita ng guild president. Nagalit si Layla dahil ang matandang iyon ay nagtatago ng comfortable. Pumayag siyang pumunta at hiniling ni Hans na sumama sina Rouse at Narcena. Walang maraming tanong, pumunta sila upang makita si Mystery, ang guild president. Sa daan, nangako si Rouse na poprotektahan niya si Narcena. Pero binalaan siya ni Layla na huwag gumawa ng katangahan dahil si Mystery ay nasa ibang level ng kapangyarihan. Pagdating sa taguan, agad na inatake ni Layla si Mystery. Nakagugulat, ang atake ay walang iniwang kahit isang gasgas. Sa wakas, nabunyag ang tunay na anyo ni Mystery, isang 600 taong gulang na matandang elf. Nagulat si Rouse na malaman na ang guild president ay guro ng kanyang guro na si Layla. Ipinaliwanag ni Layla na ang elf ay ang pinakamalakas na lahi sa magic at si Mystery ay higit na mas malakas kaysa sa kanya. Umigting ang tensyon ng tinitigan ni Mystery si Narcena ng matalim. Kinakabahan ng dalaga. Pagkatapos ay tinanong ni Layla si Mystery kung bakit niya lang siya tinawagan ngayon at kung ano ang kanyang plano. Dramatikong sinabi ni Mystery na nadoraj ang kanyang puso dahil ang kanyang alagad ay sobrang bastos. Tinuro niya si Hans na nakayuko ng magalang at nagtanong si Layla, aling alagad mo ba yan? Sumagot si Mystery, sa kasamaang palad, walang talento sa magic si Hans. Pero mayabang na sumingit si Hans na marami siyang natutunang mahalagang bagay mula kay Mystery. Naiinis na nagmaktol si Layla. Nagsimula na ang seryosong diskusyon. Pinilit ni Layla na aminin ni Mystery na sadya niyang inanyayahan ang masasamang adventurer sa lungsod para gawing mercenary laban sa dungeon rampage. Hinala rin niya na pinaalis ni Hans ang mabubuting adventurer tulad ni Rouse noon upang mailigtas sila sa panganib na ito. Tinanong ni Rouse at Narcena kung bakit hindi nagbigay ng maagang babala si Mystery. Ipinaliwanag ni Hans na alam nilang magkakaroon ng rampage pero hindi nila alam kung kailan eksakto, kaya ang babala ay magiging walang silbi. Nagtanong si Layla kung si Mystery ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero itinanggi ni Mystery. Sinabi niya na sinusunod lamang niya ang lihim na utos mula sa kanyang superior upang panatilihing kontrolado ang sitwasyon ng hindi nagpapanik sa buong bansa. Sa wakas, napagtanto ni Layla na ang mga puting misteryosong haligi sa lungsod ay mga panangga na inihanda ni Mystery. Pinuri ni Mystery ang katalinuhan ng kanyang alagad at nag-alok ng kasunduan, si Layla ay dapat mag-activate ng depensa ng lungsod sa frontline, habang ang elite team ay papasok sa pinakamalalim na sahig ng dungeon upang patayin ang main boss at putulin ang supply ng monster.
Bumalik sa larangan ng digmaan, si Ronaldo ay sumasayaw habang pumapatay ng mga monster samantalang si Lyra ay nag-e-encourage kay Sig na tularan ng kanyang fighting style. Umiinit ang sitwasyon nang sumalakay ang isang grupo ng ogre at nilalampaso ang ibang adventurer. Si Sig na nakakita sa mga batang nasa likod ng defense line na nanganganib ay agad na sinalakay ang mga ogre bago pa sila makasira. Sa kabilang banda, dinala ni Hans sina Layla, Rouse, at Narcena sa isang lihim na lokasyon sa gitna ng guild gamit ang kanyang magic door. Dumating sila sa isang maliit na nakasarang silid. Binuksan ni Layla ang selyo ng silid gamit ang kanyang magic at pinayuhan si Rouse na huwag Adong magtiwala kay Mystery. Kakaiba, sa pagkakataong ito ay tinawag siya ni Layla sa kanyang pangalan, hindi, stupid student. Pakiramdam ni Rouse ay may mali. Pero huli na. Pumasok si Layla sa silid na iyon ng mag-isa at nagsara ang mga pader sa likuran niya. Sa isang iglap, may sumabog na maliwanag na sinag mula sa silid. Dahan-dahang kumalat hanggang sa matakpan ng buong lungsod ng isang higanteng barrier. Hinadlangan ng barrier ang mga monster na pumasok pero pinadaan ng mga tao. Agad na naunawaan ni Rouse na isinakripisyo ni Layla ang kanyang sarili bilang buhay na baterya para sa barrier na iyon. Tumakbo siya upang makita sina Sig at Ronaldo para ibalita ang masamang balitang ito. Si Ronaldo lang ang agad na nakaunawa kung gaano kalubha ang sakripisyong ginawa ni Layla upang protektahan ang lungsod na ito. Nag-aalala ang mga babae kung ano ang nangyari kay Layla. Ipinaliwanag ni Rouse na si Layla ay nagpapagana sa higanteng barrier na nagpoprotekta sa lungsod, isang gawaing nangangailangan ng sobrang daming mana. Karaniwan ay nahimatay ang isang tao kapag naubusan ng mana. Pero sigurado si Rouse na ang silid na kinaroroonan ni Layla ay isang sinaunang magic tool na patuloy na sumisipsip ng kanyang enerhiya hanggang sa kanyang huling hininga. Sa gitna ng pag-aalala, biglang lumipad papunta sa lungsod ang isang gintong griffin. Agad na nagpanik si Sig dahil ang griffin ay isang elite monster na napakahirap talunin. Paulit-ulit na inatake ng monster ang barrier ng lungsod ngunit tumalbog. Binalaan ni Ronaldo na ang bawat atake sa barrier ay sumisipsip ng mas maraming enerhiya mula kay Layla upang ayusin ito. Si Rouse na determinado ay gustong harapin ang griffin ng mag-isa. Pero pinigilan siya ni Ronaldo dahil kailangan nila ng teamwork. Nagmadali silang lumabas ng barrier at nagsimulang puksain ng maliliit na monster upang makapag-focus sa paglaban sa boss. Sa kasamaang palad, isa pang legendary monster na nagngangalang Fenrir ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Kinuha ni Ronaldo ang command. Pinagsabihan niya ang grupo ni Rouse na labanan si Fenrir habang siya ang bahala kay Griffin. Nag-umpisa na ang laban. Sinubukan ni Fenrir na habulin si Ronaldo pero hinarang siya ni Armia ng fireball. Bumalik ang monster para atakihin si Armia. Ngunit mabilis na hinarang ni Rouse ang kanyang atake. Sinubukan ni Rouse na pigilan si Fenrir ng mag-isa. Pero ang bilis ng monster ay hindi makatao. Nagkaroon si Rouse ng mga gasgas. Sa kabutihang palad, dumating si Sig bago pa man magkaroon ng fatal attack. Agad na hinailan ni Narcena si Rouse paatras upang magamot ni Lyra. Samantala, inililihis ni Sig at Armia ang atensyon ng halimaw. Lalong gamulo ang sitwasyon nang tumawag si Fenrir ng backup na leech. Inatake ng leech si Armia. Napilitang umalis si Narcena upang iligtas siya. Si Sig na nagambala sa kaguluhan ay nagpabeya at nilundag siya ni Fenrir upang atakihin si Lyra. Pero sa halip na si Lyra, itinulak siya ng tusong halimaw palayo at kinagat si Rouse. Inihagis siya nito ng mataas sa ere hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang makita si Rouse na nakahandusay, nagngangalit si Narcena. Walang habas niyang sinuntok si Fenrir. Sumigaw si Sig at Lyra na mapanganib yon. Pero hindi nagpahalaga si Narcena. Naisipan niya ang ulo ni Fenrir palayo. Pero bumangon ng halimaw ng mas mabangis, sinugatan si Narcena at ipinako siya sa lupa. Sa gitna ng kagipitan, ngumiti si Narcena at inasar ang monster dahil nahulog ito sa bitag. Tapos biglang lumundag si Rouse mula sa likuran at malalim na sinaksak ang kanyang kutsilyo sa katawan ni Fenrir. Nang siya ay ihagis kanina, nagkamalay si Rouse at ginamo ang sarili. Nagbigay siya ng lihim na senyales kay Narcena na magpanggap bilang Pain. Naglaho si Fenrir na naging alikabok dahil sa surprise attack na iyon. Nakahinga ng maluwag si Narcena na sila ay nanalo, pero bumagsak ang kanyang katawan dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya na napapaligiran ng kanyang mga kaibigan na nagamot na siya. Si Ronaldo ay bumalik din dala ang magic crystal ni Griffin. Ibig sabihin, matagumpay niyang natalo ang monster na iyon at pansamantalang ligtas si Layla. Ngunit panandalian lang ang katahimikan. Iminungkahi ni Rouse na bumalik sa inn para mag-strategize. Pero dito niya narinig ang boses ni Hans na nagsisisi na buhay pa si Narcena. Sa bilis ng kidlat, sinakal ni Hans si Narcena mula sa likuran, kinaladkada siya sa isang magic door at nawala na lang bigla.
Sinubukan ni Rouse na habulin pero walang nangyari. Wasak at nawalan ng pag-asa, bumalik sa sina Rouse at ang kanyang team. Doon, sa wakas ay ibinunyag ni Ronaldo ang malaking sikreto na si Arsena ay hindi ordinaryong babae. Siya ang sleeping princess mula sa sinaunang alamat. Nagtanong si Armia kung totoo ba ang alamat na iyon. At kinumpirma ni Ronaldo. Ang mapait na katotohanan ay ang sleeping princess ay may kapangyarihang patulugin ang masamang dragon. Pero ang kondisyon ay dapat itong kainin ng dragon ng buhay. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Samantala, dinala ni Hans si Arsena sa harap ni Mystery. Nang makawala, agad na inatake ni Arsena si Mystery. Pero madali siyang pinigilan ng matandang elf. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mystery ang totoong kasaysayan na ang bayani 200 taon na ang nakakaraan ay hindi pinatay ang dragon na iyon, pinatulog lamang ito. Ang dragon ay bumabangon tuwing 200 taon at malapit nang maubos ang oras ngayon. Kinumpirma ni Mystery ang hinala ni Arsena na ang mutation ng monster kamakailan ay epekto ng muling paggising ng dragon sa pinakamalalim na sahig ng dungeon. Nagpanik si Arsena at nagtanong, nasaan ang bayani sa panahong ito? Sa kasamaang palad, sagot ni Mystery ay walang bayani sa pagkakataong ito. Ang tanging pag-asa ay ang pabalaykan ng dragon sa pagtulog gamit ang sakripisyo ng sleeping princess, si Arsena. Ang tanda ng pagkapili ay ang biglaang pag-asol ng buhok. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit pinayagan siya ng kanyang ama na magpa-adventurer. Sa kabilang banda, ikinwento ni Ronaldo ang politikal na bersyon kay Rouse. Sigurado siyang ang puppet master ay hindi si Mystery kundi ang prime minister ng bansa. Gusto ng prime minister na magising ang dragon at sirain ang lungsod na ito upang magdulot ng national panic. Sa gayon, bibigyan siya ng hari ng absolute authority upang hawakan ang krisis. Kahit na ganun, naniniwala si Ronaldo na si Mystery ay isang mabuting tao na sumusubok na protektahan ang lungsod sa kanyang sariling paraan sa pamamagitan ng pagre-recruit ng masasamang adventurer at paglalagay ng protective pillars. Maaaring plano ni Mystery na patayin ang dragon bago ito magising, pero hinahawakan niya si Arsena bilang plan B kung mabaygo. Ang conclusion, kung gusto nilang iligtas si Arsena, dapat nilang talunin ang dragon bago mapilitan si Mystery na isakripisyo ito. Pumayag si Rouse at ang kanyang team na kunin ang suicide mission na ito. Pagkatapos ay pinaalalahanan sila ni Ronaldo na kumain muna para magkaroon ng lakas. Matapos ang mabilis na paghahanda, dumiretso na sila sa dungeon. Samantala, ginamit ni na Mystery at Hans ang teleportation upang makarating sa boss chamber sa pinakamalalim na sahig. Nagulat si Arsena dahil hindi pa dapat natatapakan ng lugar na iyon, pero tumawa si Mystery at sinabing pampublikong kwento lang iyon. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Rouse at ang kanyang party sa lokasyon. Agad na tinawag ni Rouse ang pangalan ni Arsena. Tumatakbo sila palapit sa isa't isa ng puno ng emosyon. Ngunit naputol ang reunion na iyon nang biglang lumitaw ang isang higanteng isang mataang monster, isang cyclops, at pinaghiwalay sila. Kahit na binalaan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat, si Rouse na naka-overdrive na ay hindi pinansin ang panganib. Madali niyang pinatay ang 3 cyclops sa isang kisap mata. Namangha ang lahat sa brutal na aksyon na iyon. Pagkatapos ay mahinang lumakad si Rouse palapit kay Mystery at tinanong kung ano ang totoong plano nito. Walang masyadong sinabi, itinulak ng elf si Arsena palapit kay Rouse na para bang sinasabing si Rouse na ang bahala sa dalaga. Nakakagulat, nagbigay si Mystery ng isang baliw na utos. Gusto niyang patayin ni Rouse ang dungeon boss. Tumutol si Ronaldo na sinira ni Mystery ang kanyang pangako kay Layla. Mahina hong ipinaliwanag ni Mystery na tutulong siya. Pero bilang isang elf, hindi niya kayang talunin ng boss ng mag-isa dahil ang mga elf ay hindi gusto ng mga Diyos at ang kanyang lahi ay extinct na. Binanggit pa niya ang kasaysayan ng ibang lahi na kapareho ang nangyari, taliwas sa mga tao na laging golden child ng Diyos. Sa huli, pinayuhan ni Mystery sila na tumigil sa pag-asa sa iba at magsimulang iligtas ang mundo gamit ang kanilang sariling mga kamay. Nagsimula na ang paglalakbay patungo sa boss. Nag-aalinlangan pa rin si Lyra at hindi naniniwala sa sinasabi ng matatandang ito. Pero walang sagot si Sig. Sa wakas ay nagsalita si Rouse. Kahit hindi siya nagtitiwala kay Mystery, ang pagtutulungan ay ang tanging lohikal na opsyon upang talunin ang masamang dragon. Pagdating sa templo, ibinunyag ni Mystery ang isang mahalagang katotohanan. Ang masamang dragon ay hindi kailanman tunay na natalo. Ito ay itinulak lamang sa ibang dimensyon upang mag-recharge ng mana. Ang Dungeon Master ay nagsisilbing tulay na nagbibigay ng mana upang makabalik ang dragon. Simple lang ang loika, patayin ng Dungeon Master, mapuputol ang supply ng mana at hindi makakapasok ang dragon. Inamin ni Mystery na ang dragon ay maaaring maghanap ng ibang dungeon pero aabutin iyon ng mahabang panahon.
Isang napakahalagang oras para sa mga tao upang maghanda na ipagpaliban ang muling pagkabuhay ng dragon ng walang katapusan. Sa harap ng altar, tinawag ni Mystery ang Dungeon Master na nagngangalang Siren na ang anyo ay nakakatakot na malaanghel. Pagkatapos ay bumaba na ang utos na atakihin. Nagreklamo sina Sig at Lyra dahil si Mystery ay nag-commander lang sa likuran. Pero sumulong pa rin sila. Mabilis ang laban. Ginapos ni Armia si Siren ng water magic. Pagkatapos ay pinutol ni na Ronaldo at Sig ang kanyang mga pakpak. Gumanti si Siren ng isang salvo ng dark bullets. Pero naglanding si Narcena ng malakas na suntok sa ulo nito hanggang sa mabasag. Sinubukan ni Siren na tumakas pero naghihintay na si Rouse sa blind spot at tinapos ito ng nakamamatay na huling suntok. Gayunpaman, ang tagumpay na iyon ay parang masyadong madali. Biglang nag-activate muli ang portal at may lumabas na dark tentacles na tumusok kay Siren. Ang masamang dragon ay nagsalita mula sa likod ng portal, hinamak ang inosenteng si Mystery. Napagtanto ng dragon na halos sapat na ang kanyang lakas at nag-alok ng malupit na palitan. Ang buhay ni Narcena ay ipapalit sa katawan ni Mystery bilang lalagyan. Si Mystery na labis na nagmamahal sa kanyang alagad ay nag-alinlangan sandali. Ang pag-aalinlangan na iyon ay naging fatal. Sinamantala ng masamang dragon ang pagkakataong iyon, hinayla si Mystery at sinapian ng kanyang katawan. Sinubukan ng dragon na sipsipin ng mana mula sa portal pero hindi pa sapat. Kaya nag-teleport siya palabas ng dungeon. Bumagsak si Hans at sinubukan siyang gamutin ni Rouse. Pero tumanggi si Hans, iginiit na dapat muna nilang iligtas si Mystery. Sa labas ng lungsod, napagtanto ng dragon na nakasapi kay Mystery na may hindi nakikitang pader na humaharang sa mana. Tinawag niya ang mga higanteng ugat ng puno upang salakayin ang barrier ng lungsod. Dumating si Rouse at ang kanyang mga kasama sa tamang oras gamit ang magic door at nakita ang nakakatakot na tanawin kung saan binabayo ng masamang dragon ang barrier ni Layla ng todo. Si Layla ay lumalaban ng buong lakas. Kahit na nararamdaman niyang ang kanyang magic ay nahahalo sa masamang aura ng dragon, ang sunod-sunod na pag-atake ay nauubos ang kanyang enerhiya ng mas mabilis kaysa sa pag-recharge. Lalong lumala ang sitwasyon ng ang panik ng mga residente ng lungsod ay naging pagkain para sa dragon. Nagbigay ito ng ekstrang lakas upang tumawag ng pangalawang alon ng Dungeon Rampage. Lumindol ng malakas, lumitaw ang mga bagong monster at sinimulang salakayin ng protective wall, dinadagdagan ang karga ni Layla hanggang sa kritikal na punto. Samantala, patuloy na ginagamot ni Rouse si Hans ng malubha ang sugat dahil sa mana ng dragon. Biglang nagkamalay si Hans at hinawakan ng kamay ni Rouse, nakikiusap na patawarin si Mystery. Ikinwento ni Hans ang kanyang mapait na nakaraan bilang isang ulila na walang kinabukasan hanggang sa siya ay kunin at turuan ni Mystery. Para kay Hans, si Mystery ay isang ama. Tinutulan ni Rouse ang paniniwala ni Hans na siya ay nag-iisa. Iginiit niya na itinuturing din niya si Hans bilang kaibigan. Nagkaroon ng emosyonal na pagtatalo. Umamin si Hans na sinubukan niyang paalisin si Rouse para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang marinig yun, nagalit si Narcena at tinawag na sobrang mayabang ang pag-iisip ni Hans. Tinanong niya kung ano ang silbi ng kaibigan kung ang paraan ay saktan ang damdamin sa halip na matapat na humingi ng tulong. Tumahimik si Hans at hindi nakasagot, hiniling kay Rouse na hayaan na lang siyang mamatay bilang parusa. Pero tumanggi si Narcena. Pinilit niya si Rouse na ipagpatuloy ang paggamot kay Hans, inutusang mabuhay ito upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Sa madaling salita, dumating na ang tulong. Lumabas ang mga adventurer ng lungsod upang harapin ang mga monster. Ito ay nagpaga ng karga ni Layla. Binalangkas ni Ronaldo ang plano, palayasin ng dragon mula sa katawan ni Mystery. Matapos gamutin ni Rouse si Hans at maghanda para sa laban, inutusan niya si Narcena na manatili sa likuran dahil sobrang laki ng panganib na kainin ng dragon ang Sleeping Princess. Nagalit si Narcena pero sumunod siya. Dito nagsimula ang laban sa sinapian na si Mystery. Pinuputol ni Rouse at ang kanyang team ang mga madilim na puno na sumasalakay. Sa pamamagitan ng matalinong estratehiya, nagsignal si Rouse kay Armia. Nagpaputok si Armia ng fireball sa lupa na nagpalundag kay Rouse na parang rocket patungo sa dragon. Sa kasamaang palad, isang madilim na sanga ang tumusok sa katawan ni Rouse sa ere na nagpahulog sa kanya sa kritikal na kondisyon. Nang makita si Rouse na naghihingalo, hindi na nakapagpigil si Narcena. Si Hans na nakakita sa dilema ay sumigaw upang tulungan ni Narcena si Rouse o magsisisi siya habang buhay. Mabilis na tumakbo si Narcena, nilampasan ng lahat at sinubukang gamutin si Rouse. Sa parehong oras, nagsimulang pumutok ang barrier ng lungsod. Tumayo si Narcena ng buong determinasyon. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng Sleeping Princess. Binalaan siya ni Ronaldo na mauubos ang kanyang buhay at ang dragon ay matutulog lamang ng 10 taon.
Alam ni Narcena na maikli ang oras na yon pero sapat na iyon para sa sangkatauhan upang maghanap ng bagong bayani. Nag-iwan siya ng mensahe na kung mabaigo ang iba, si Rouse ang kanyang pinaniniwalaang may kakayahan. Sa eksaktong sandali na isinusuko ni Narcena ang kanyang sarili sa bibig ng dragon, iminulat ni Rouse ang kanyang mga mata. Pinagpawisan ng malamig ang dragon, hindi napigilan ng tukso na kainin ng sleeping princess kahit alam nitong ito ay isang bitag. Sa mga huling sandali, sumigaw si Rouse kay Narcena na bumalik. Ang tawag na iyon ay nag-trigger ng muling pagkabuhay ng nakatagong kapangyarihan sa loob ni Rouse. Sumilang ang kanyang mga mata, tumubo ang mga sungay sa kanyang ulo at sumabog ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat, kasama na ang masamang dragon na hindi maintindihan kung saan nanggaling ang hindi makataong kapangyarihang iyon. Ang sandali ng pag-aalinlangan ng dragon ay sinamantala ng kaluluwa ni Mystery upang lumaban mula sa loob. Samantala, si Rouse sa Berserk mode ay binugbog ang dragon ng todo. Natakot si Narcena na makita si Rouse na wala sa kontrol at nakiusap na bumalik ito sa normal. Nang hindi tumugon si Rouse, nagpakatapang si Narcena na tumayo sa harapan niya. Isang milagro ang nangyari. Nang hawakan ni Narcena ang kanyang kamay, ang madilim na enerhiya ni Rouse ay biglang nawala. Sinubukan ng dragon na tumakas pero mahigpit siyang hinawakan ni Mystery. Hiniling ni Mystery kay Rouse na patayin siya kasama ang dragon upang siya ay mamatay bilang isang bayani. Nag-alinlangan si Rouse pero hinawakan ni Narcena ang kanyang kamay at nag-alok na pasanin ang bigat na iyon ng magkasama. Sa isang saksak, tinusok nila ang katawan ni Mystery, pinalaya ang enerhiya ng dragon at pinutol ang koneksyon sa pagitan ng mga dimensyon. Dahil dito, umatras ang lahat ng monster pabalik sa dungeon. Sa kanyang huling sandali, pinuri ni Mystery sila bago siya namatay ng payapa sa mga bisig ni Hans. Sa wakas ay nawala ang barrier at nakalabas si Layla upang makita si Ronaldo. Kinaumagahan, itinalaga ni Hans si Armel bilang bagong guild president. Tumanggi si Armel noong una dahil sa tingin niya ay wala siyang talento pero agad siyang pumayag nang marinig ang napakalaking halaga ng kanyang sweldo. Sa madaling salita, sa gabing iyon sa victory party, ibinunyag ni na Ronaldo at Layla kay Sig na ang kapangyarihan ni Rouse ay isang high-level mystery na dapat hawakan ng elite ng kabisera. Nagkasundo sina Sig at Lyra na hayaan na lang sina Rouse at Narcena na mag-isa, bigyan sila ng privacy. Sa isang tahimik na sulok ng inn, niyaya ni Rouse si Narcena na mag-quest para hanapin ang bayani ng kinabukasan. Si Narcena na may kumikinang na mga mata ay pumayag. Ipinaalala niya kay Rouse na ang kanyang pangarap sa buhay ay ang laging makasama siya sa isang party. Kinaumagahan, umalis silang dalawa upang simulan ang kanilang bagong paglalakbay, kasabay ng pagmamalaki ng kanilang mga kaibigan at mentor mula sa malayo.